oras. Yeah, break it. 5, Okay, good. 6, 5, 6, 7, 8. Mga kapuso, pulang araw, malapit na sa GMA, July 26, mapapanood sa Netflix. July 29, sa GMA Telebabad 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Welcome back, mga kalab. Ito na po yung promotion na sinasabi natin, mga kalab. Sabi ko nga po sa inyo, paparating na nga po ang pulang araw na kung saan masasabi nating inaabangan na ng ilang mga Alden fanatics. Ito po yung nakakasabik dahil kita nyo naman po yung mga nangyari sa behind the scene, di po ba, sa taping na pinapakita ko sa inyo at pinanonood. Grabe, di po ba? Kaya hindi natin may masasabi na hindi ito magbo-boom. Tapos lalo na nga po sina Barbie Fortesa, di po ba trending, talagang kaabang-abang. Sabi ko nga po sa inyo, lahat naman po ng teleserye ni Alden Richards talagang nag-click. Di po ba? Lahat naman po ng mga project niya sa GMA talagang nag-boom. Kaya nga po, si Alden Richards ang pinakamaraming kumbaga teleserye na ginawa ngayong katatapos lang ng pandemic. Di po ba? Na kahit pandemic nga po tuloy-tuloy ang trabaho ni Richard Paul Carson. Isa rin po ito sa rason, sabi ko sa inyo, kung bakit marami na iinggit kay Alden, marami mga artista na kumbaga nagulat sa biglang pagbulusok ni Alden Richards. Kung kay Mengay nga po, mga kaaldab, sinasabihan nilang, nako, malalaos din yan. Sikat lang yan sa ngayon. Pero sa susunod na araw, mawawala na yan. Gaya nga po ng Aldab Nation, di po ba, wala na rin si Mengay. Pero sikat na sikat pa rin po si Mengay. Kahit saan po natin tignang anggulo. Kita nyo, nagsitrending po silang dalawa. Nagbabiral din po si Mengay kahit walang project. Lalo na nga po kapag nagsimula na ang teleserye ni ang sitcom, comedy show ni Mengay at ni Sanjo. Hindi po ba? Masaabangan yan. Pero kumbaga wala Hindi po yung katulad ng pulang araw, mga palabas sa ABS-CBN na talagang todo yung promotion. Hindi po ba na simula pa lang po ng mga taping o ginagawa pa lang o sabihin natin na pinag-uusapan pa lang, ang dami ng promotion. Iba po, kumbaga si Mengay, chill lang, hindi po ba? Hindi po katulad. Although sabihin natin, malaking network kasi ang GMA. Marami silang mga artista, hindi katulad ng TV5 na mabibilang mo lang yung mga artista nila at yung mga sikat nila masasabi natin konti lang. Hindi katulad sa GMA network. Ultimo yung mga nag-guest lang o mga kasama ng mga artista talagang bigatin, di po ba? Yung tipong magigest lang ng mga ilang linggo tapos bigla nang mawawala na, di po ba? Yun po yung sinasabi natin na mabibigat. Hindi po katulad ng mga artista sa TV5. Kaya nga po pag pumasok na dyan si Maine Paul Carson, mag-iiba na yung aura. Di po ba? Matutuloy na yung sitcom naman ni Bossing. Hindi ko lang alam, mga kaaldab, kung yung The Funeral nakasalang na rin po kila Mengay at kay Bossing. Although sabihin natin baka mauuna nga po yung kay Sanjo, pagkatapos nun kay Bossing na, di po ba? At may pelikula na nga po silang gagawin sa December 25. Hindi lang natin alam kung mag-guest dyan o masasama po nila si Richard Paul Carson, kasi bali-balita nga po talaga na nag-uusap na nga po sina Mama Teo, yung mga management ni Alden Richards, di po ba, sa pamamagitan nga po ni Mama Ten, na baka sakaling magkaroon ng project sina Alden Richards, si Maine Mendoza at si Bossing Vic Soto. Hindi po imposible yan, kasi sabi ko nga po sa inyo, may mga pag-uusap na nakukuha tayong impormasyon. Ganyan naman po tayo kabilis ganyan naman po tayo ka-updated, lalong-lalo na po pagdating kina Richard Paul Carson at kay Maine Mendoza. Sa mga nagsasabing angat pa rin daw po ang Itbulaga, mataas pa rin po ang ratings,
mataas naman po yung ratings kung ikukumpara talaga sa Showtime. Pero yung tumatangkilik, di po ba, yung mga nagsasabi ng ganito yung mga nanonood. Kasi konti lang nanonood ngayon sa television. Karamihan online eh. Di po ba? Sa Facebook, pwede mo naman kasi siyang panoorin na iwan mo na lang siya tapos saka mo na panoorin kapag may time ka. Hindi katulad ng dati na kumbaga hindi pa gaanong patok ang YouTube, Facebook, di po ba, noong mga panahon ng Aldab. Kaya masasabi natin na lahat nakatutok. Di po ba? Kaya nga po yung ratings niya mataas pero yung kalidad po hindi po ba boring na? Minsan, madidismaya ka pag nanonood ka ng Itbulaga. Wala na yung ratings nila. Ang pinaka-ratings lang talaga nila 4.5 o hanggang 5%. Nawala na yung 8.8% sa unang salang po ng July. Real talk to. Hindi na po talaga yung nasundan at hindi na nga po umangat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, iba na nga po yung mga pinag-uusapan nila. Kung sakaling makukumbinse si Richard Paul Carson na bumalik sa Itbulaga, malamang magbago yung senaryo. Di po ba? Magbago yung mga, alam niyo na, pero gaya ng sinabi ko, suntok daw sa buwan yan. Pero yung pelikula nila Richard Paul Carson, May Mendoza at Bossing Big Soto, klaro pa yan, pinag-uusapan. Dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po malalaman ninyo eh. Hindi po ba updated po kayo. Once na pumutok po yung mga bali-balita na yan o nag-uusap na tapos magkakaroon ng press conference, sabay pupunta na kayo sa channel ni Mr. Destiny, malalaman nyo na agad. Gaya nga po nito, di po ba, pagkatapos nito na pulang araw, sigurado diretso na si Alden Richards sa Canada. Di po ba, mag-aantay lang siya ng mga update, tapos magpo-promote lang ng ilang mga pagkatapos po ng meet and greet. Di po ba, tuloy-tuloy na. Kaya sabi ko sa inyo, si Mengay nag-aayos na yan ng mga gagawin, yung mga dadalhin, tapos bali-balita pa po natin sa August may project po si Alden Richards. Napakaraming ganap kay Richard Paul Carson. Kaya sabi ko nga po sa inyo, si Richard at si Maine lang po talaga ang pinakamalakas sa social media. Nakakatuwa naman po dahil si Alden Richards nag-post, nagbigay ng update. Di po ba? Hindi katulad ng mga Armain, wala po talagang basag na basag sila. Tapos yung Katden fans, ang daming video na lumalabas, no? Mga kung sino-sino mga kaibigan ni Catherine yung nakikita. Sa tingin nyo, kung may karelasyon ni Alden, papayag po ba si Richard Paul Carson na kung sino-sinong lalaki kasama niya? Papayag po ba si Richard Paul Carson na magwawalwal pa rin po siya? Di po ba? Pero kaya ni sinabi ko, wala pong pilitan. Alam naman po natin kung sino nga po ba talaga ang totoong karelasyon ni Catherine Bernardo. Di po ba? Walang iba kundi si Daniel Padilla. Kaya nga tama po yung sinasabi ng iba. Si Jorus at si Daniel Padilla, talagang magkaibigan yan. Matagal sila nagsama. Si Richard Paul Carson, kaibigan din lang. Kaya nga po may respeto sila sa isa't isa. Hindi po sila yung tipo na, kumbaga, di po ba, nagbabastusan. Kita nyo naman po, although sabihin natin, nagkaroon ng issue si Daniel Padilla at si Alden Richards. Pero natapos na yon, di ba? Nag-usap na yung dalawa. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.